Hello guys, good morning and welcome back sa aking channel. At kung bago ka sa channel ko, huwag niyo munang kalimutan na i-like and subscribe ang aking channel and click the notification bell para lagi kayong updated. So bago ang lahat guys, shoutout muna tayo kay Miss Madam Raymar, kay Sol Marie, kay Miss Jo Layag, and Your TV channel, and Madam Leia Sibugay. So, shoutout sa inyong lahat, at kung gusto nyo palang magpa-shoutout, i-comment lang below. So anyway guys, bago tayo magsimula, gusto ko munang sabihin sa inyo na kung hindi ka open-minded or naniniwala sa mga ganitong usapin, pakiskip na lang ang video na. Guys, makikita nyo naman yan sa mga title ng aking mga video, at kung hindi kayo komportable at nega kayo sa mga ganitong usapin, so huwag nyo nang i-click. Guys, tayong mga Pilipino, marami tayong mga beliefs, yung mga paniniwala, yung mga pamahiin, yung mga pampaswerte. Ang naman ay ulit-ulitin ko, ito lang naman ay mga guide or mga inspirasyon ba? Hindi kasi porket sinasabing pampaswerte guys, ito yung magiging kapalaran mo or whatever, magre-relay ka na doon at wala ka nang gagawin, hilata ka na, talagang walang mangyayari sa'yo. Ito lang naman ay talagang guide natin, inspirasyon, or parang sa ating mga dreams or ating mga pangarap guys, di ba? Kung may mga pangarap tayong gustong abutin, di ba, nagsusumikap tayo dahil nga meron tayong inspirasyon, gusto nating maabot yun. So same lang din sa mga ganito na kung wala kang gagawin, uupo ka lang, talagang walang mangyayari guys, di ba? So wag na natin pahabain to guys. So kung may time kang makinig, tara, usap tayo. So narito ang mga tips guys para makatulong upang maiwasan ang pagpasok ng mga negative energy sa inyong mga pintuan. First guys is yung iwasan yung maglagay ng mga kalat dun sa pintuan nyo, yung sa main door nyo, yung mga walis, mga dustpan, yung mga sapatos na nakakalat lang dun. So make it sure na yung sa entrance papasok sa bahay nyo ay malinis. Mga basurahan din guys, huwag nyo din ilagay malapit dun kasi as much as possible gawin yung malinis or maaliwalas kasi isa ito sa mga humaharang sa mga positive energy na papasok sa inyong mga pintuan. Next dyan guys, dapat maliwanag ang ating mga pintuan. Maglagay tayo ng mga ilaw, especially guys kung gabi kasi nga diba ang dilim-dilim. So dyan nagsisimula yung mga negative energy. And of course guys, para na rin sa ating seguridad, iwas magnanakaw. Kasi nga diba yung mga magnanakaw, gustong-gusto nilang parang malumalakas yung loob nila pag alam nilang yung paligid ng bahay nyo madilim. So at least diba parang kung maliwanag nga naman, di ba, parang magdadalawang isip sila. Next guys ay iwasan nyong ipwesto ang mga pintuan sa tapat ng pader kasi ayon sa mga feng shui experts ay hindi raw swerte yung mga kung may malalaking pader sa tapat ng pintuan. So dapat lamang daw ay yung maaliwalas at malawak at iwasan yung kalat. So kung wala naman tayong malaking espasyo sa ating bahay guys, especially sa mga subdivision, di ba? Yung limited lang yung space sa labas. So siguro yung mga main door nyo, pwede na rin ito guys, ganyan na yung sa harap niya, yung main door nila is malinis siya tingnan at walang masyadong nakaharang dun sa kanyang mga pintuan. And yung sa gate niya guys is half cement tsaka yung grill. So okay yan guys, at least hindi talaga yung pader na malalaki na nakaharang talaga sa inyong main door. Next is dapat siguraduhin natin na matibay ang ating mga pinto. Kasi nga diba ginagamit natin siya araw-araw, sinasarado, binubuksan. So dapat matibay ang pagkatayo nito or yung pagkagawa nito dahil nga dito pumapasok yung mga positive energy sa ating bahay. Dapat mag-invest tayo sa ating pintuan. Hindi naman talaga yung mahal talaga sobra guys. Yung na okay lang, tama lang yung presyo pero alam nating matibay ang pagkagawa nito. Ayon din sa mga feng shui experts guys na dapat yung inyong pintuan ay pag binubuksan nyo, papasok siya. Nga ang simbolo nito ay pinapapasok daw yung mga swerte. Kasi kung palabas naman yung pintuan nyo, ito daw ay pinapalabas yung swerte na papasok sa inyong bahay. At syempre guys, may kinalaman din yung mga kulay sa inyong mga pintuan para makatulong sa pagpasok ng mga positive vibes or yung mga positive energy. So depende ito kung saan nakapwesto ang inyong mga pintuan. So depende ito guys kung saan direksyon ito nakapwesto. Kung nasa hilagang bahagi, pwede nyo siyang kulayan ng blue or purple. Kung nasa timog naman na bahagi, pwede ring red, yellow, orange, or pink. At kung nasa silangang bahagi naman, pwedeng green.
At kung nasa kanluran o hilagang kanluran naman, pwede siyang white, gold, or silver. Nasa timog kanluran naman, ang pinakamainam na color dito ay yung color red. At kung nasa hilagang silangan, yung color yellow. At kung nasa timog silangan naman ay yung kulay wood or green. At maaari ring disenyuhan ng mga praktikal na gamit ang gilid ng pintuan, depende kung saang direksyon ito nakapwesto. Kung nasa hilaga, isang basong tubig. Kung nasa timog, maliwanag na ilaw. Kung nasa silangan naman, lagyan ng puno o maliliit na halaman. At kung nasa kanluran naman, lagyan ng barya. So, ayan guys, nasa inyo pa rin naman yan kung kayo ay naniniwala sa mga ganitong usapin. Basta lagi niyong tandaan ay ito lamang ay gabay lang naman. Depende guys kung may sipag kayo or tiyaga at hindi malabong makakamit nyo ang inyong tagumpay. So, ayan lamang po, at sana may natutunan kayo sa video na to at kung may opinion kayo o reaction, just comment down below. And anyway nga pala guys, sa mga nagtatanong, kasi palagi yung nakikita itong background ko sa pagbablog. So, andito kasi ako sa work ko guys. So, ito yung aming shop. Ayan. So, most of the time talaga guys, dito ako sa trabaho ko ng vlog and makikita nyo yung background yan palagi sa aking mga video. And kung nakikita nyo rin na palagi ako naka-black kasi nga yung uniform namin dito is black. So, dito kasi ako sa Abu Dhabi guys sa mga nagtatanong. And dito kasi guys mga partition, di ba? So, hindi ako pwedeng mag-vlog kasi pag gabi na yung uwian ko guys and pag uwi ko may mga nakatulog na or mga nagpapahinga. Hindi ako namang nakaka-istorbo ako na syempre yung bosses natin, di ba? So, yun, most of the time dito lang talaga tayo sa ating work. Sana guys, magpapaalam na tayo dahil malapit na tayong umuwi. And sana guys, huwag niyo kalimutan na i-like and subscribe ang aking channel. At guys, follow me pala sa aking Facebook page, is JK Alser.